Gilas Pilipinas laglag na nga po sa second round ng FIBA World Cup dahil sa pagkakatalo natin dito sa pangalawang laban natin kontra sa kupunan ng Angola. Well guys, very intense talaga at marami ang nadismaya kahapon sa naging laban ng Gilas Pilipinas dahil kamo hindi nang bago ang first 5 na in-lineup ni Chotres, no? Ganun pa rin at syempre ina-expect natin mababago dahil hindi nga naging effective sa Dominican Republic yung first 5 ni Chotres. Maganda naman ang pinapakita ng mga player natin pero talagang nawawalan tayo ng maayos na rotasyon. Si JC nung first half maraming mga error, sumasablay po yung mga tres niya at syempre binabatikos na, binabash na nga si JC, no? Pero dapat kapag kaganon to the rescue agad itong head coach na si Chotres, palitan po agad ng mga shooter na ibang player tulad na lang ni CJ Perez, no? Kahit papaano pwede yung isab at ibalik na lang sana si JC pagdating ng second half. Nakita naman natin, no, hindi nagbago yung first 5, ina-expect po natin Kai Sotto na rin sa bando makakapaglang ng early quarter. Pero ang nangyari po dito, no, ay parang pinag-eksperimentohan lang ni Chotres ang naging line-up dahil ayaw niya pong mag-take ng risk kapag ka nasa loob ang ating mga pambato tulad ni Renz Abando at ni Kai Sotto. Si Renz Abando ay pinasok ni Chotres, no, nung huling ng quarter na, nung fourth quarter na, nung alam niyang wala na tayong pag-asang manalo. Nakakainis po yan dahil syempre MVP ng Korea hindi nabigyan ng pagkakataon man lang makapagpakitang Gilas sa first half. Napakahalaga po guys ng first half ng game. Diyan po natin malalaman kung sino ang mananalo. Yung mga third and fourth quarter ng game, alanganin na po yan kapag sobrang lamang na ang ating kalaban. Sa pagkakataong ito, maraming nalulungkot dahil syempre nagbigay tayo ng full force na suporta natin sa Gilas Pilipinas pero sadyang kinukulang tayo sa maayos na coaching ni Chotres. Ngayon po, ang number 1 na dapat gawin ng Gilas Pilipinas ay baguhin ang sistema. Unang-una po dyan, palitan itong si Chotres dahil wala pong napapatunayan sa mga laban natin international. Hirap na hirap tayo kapag si Chotres ang humahawak, no? Ang nangyayari po dito, hindi niya alam na parang pinapatalo niya na ang ating Gilas Pilipinas sa mga laban dahil syempre gulong-gulo siya kapag mga intense or critical game na ang nangyayari. Si JC magaling talaga ito, alam po natin yan, NBA caliber yan. Kapag ka nasa loob ng court, hindi niya magagawa ang kanyang galing kapag walang participation or team chemistry na kasama sa loob. Tulad na lang dapat ipinasok sa first half or sa early quarter itong si Kai Sotto para maging katandim sana ni JC. Alam nyo, gamay na gamay nila yung participation nila, yung chemistry nila na magkasama sa first half. Pero ang nangyari po ito, si Chotres nag-e-experiment ng lineup. Well guys, magkagayon man pinakita ng Gilas sa kanilang best para manalo. So suportahan pa rin natin sila sa next game nila sa Martes nga po kontra sa kupunan ng Italy.